Samantalang sa gilid nito ay nag-uusap ang dalawa at nasabi ng isa na kung kailan magsisimula ang paligsahan dahil uhaw na ang kanyang saber. Sagot rito ng isa, ano bang ipinagmamalaki mo, lahat ng naririto ay mga bayani, wala kang halaga dahil sa pagkakataong ito tanging ang young master ng Hyefon sect lamang ang tatanggapin ko bilang una at walang ibang kikilalanin ko. Samantala rito ay napatanong ang First Elder kay Renshing na kapag nagsimula na ang paligsahan sino ang dapat mauna. Sinagot siya nito, huwag magmadali dahil tiyak na magiging masigla ang paligsahan ngayon. Sa gitna ng entablado ay doon ay nagyayabang naman rito si Zhang Xiaoquang saka sinabi sa lahat, ituon ninyo ang inyong mga mata sa akin. Tumingin kayo sa akin, may iaanunsyo ako. Habang sa gilid naman nito ay sinabihan siya ng matanda na pakiusap, tumigil na ito. At ayon pa kay Zir, ano ba ang balak ng lalaking ito? At doon ay itinuro ni Zhang Xiaoquang si Renshing at sinabing tumayo ito. Tumayo rito si Renshing at tinanong na kung para saan. Saka sinabi ni Zhang Xiaoquang, makinig kayong lahat. Lahat ng naririto ay mga basura. Nang marinig iyon ng lahat ay nanggagalaiti ang mga ito sa galit at kanilang sinabi na ang lakas ng loob mo at kung gusto na ba raw nitong mamatay. Lumapit rito naman si Renshing sa kanya saka sinabing, umupo ka lang doon dahil nais ko ring magkaroon ng kaunting kasiyahan. Dahilan na mapatanong ang isang ito dahil sino ba raw ang dalawang iyon dahil sobra silang mayabang. Sinagot ito ng kanyang kasama, ang lalaking iyon ay tila si Renshing mula sa Superior Abstruse Sect, subalit hindi ko kilala kung sino ang maliit na lalaking iyon. Dahil sa hindi siya nito kilala ay ipinanglalanda kanya ang kanyang pangalan na siya raw si Zhang Xiaoquang mula sa Zhang family. Subalit kasabay naman nito ang pagdating ng Supreme Envoy. At hindi sila makapaniwala rito na dumating talaga ng personal ang Supreme Envoy sa paligsahan. Dahil akala raw nila ay ang makakakuha lamang ng unang pwesto ang makakakita sa Supreme Envoy. At dito ay sinabihan sila ng alagad ni Lord Tianxi na bakit nakatayo pa rin ang mga ito. Dahil sa takot ng mga tao ay sabay-sabay bumati ang lahat rito sa pagdating ni Lord Tianxi. Subalit napansin ng alagad ni Lord Tianxi na may ilan pa rin na hindi lumuhod at ito nga ang First Elder. Doon ay sinabi ng matanda sa kanyang young master na bakit hindi pa ito lumuluhod. Sagot rito ni Zhang Xiaoquang na hindi rin daw lumuhod si Renshing. Sinabi niyang siya si Zhang Xiaoquang ay hindi mas mababa sa kanya. Dahilan na mapahawak na lamang rito ang matanda sa kanyang ulo dahil kung magpatuloy ito sigurado malaking gulo ito. Nagtanong ang alagad kay Renshing na kung bakit hindi pa ito lumuluhod. Sagot niya rito, bilang isang tao sobrang tuwid ng kanyang gulugod upang yumuko. Dagdag pa rito ni Zhang Xiaoquang, ako umiihi ako nang nakatayo kaya hindi ako maaaring lumuhod. Dahil dito ay napasabi na lamang ang matanda na ko, young master, huwag ka nang magsalita nang walang saysay, nakikiusap ako sa iyo. Subalit nagpahabol pa ito dahil sa palagay ko ay may napagtanto ako. Ito ang tamang paraan upang makilala ang aking pangalan. Dahil doon ay nagalit na ang alagad, sinabi niyang, sino ba ang akala mo sa iyong sarili? Kapag hindi ka lumuhod puputulan ko ang iyong mga binti. Nagsalita si Lord Tianxi, sobrang tuwid ba ang gulugod ng mga tao? Mayroon ba talagang gulugod ang lahing tao? Bakit parang hindi ko ito alam? Nagsaad si The Whist Priest Xing, sinabi niyang sila ay mga piniling kabataan mula sa paligsahan ng Azure Cloud. Mayroon silang sariling dangal at pakiusap, patawarin niyo po sila. Sagot niya rito, mula pa noong unang panahon ng lahing tao ay walang iba kundi pagkainisang lahi na likas na alipin at ang pinakamababang uri ng nilalang. Nang marinig ay ikinagalit ito ng First Elder, sinabi niyang ang lakas ng loob niyang hamakin ng ganito ang lahing tao. Gusto ko talagang patayin siya. Dagdag niya pa rito, binigyan kayo ng mga Supreme God ng pagkakataong makausap kami. Kung hindi nararapat lamang kayong alagaan sa mga kulungan, gawing alipin at ihain sa hapagkainan, at ngayon ay kinakausap mo ako tungkol sa iyong gulugod. Karapat-dapat ka ba? May halaga ba kayo? Sinagot siya ni Fang Yunyan dahil hindi raw siya sumasang-ayon doon. Nagsalita si The Whist Priest Xing, bakit hindi na lamang natin simulan ang paligsahan ng Azure Cloud ngayon? Ito ang pearl ng Azure Cloud na nagpapasimula sa paligsahan, ito ay ipinamana pa mula pa noong sinaunang panahon. Ang mananalo ay direktang dadalhin sa Sacred Land ng Nantian Region upang magsanay. Subalit sinagot lamang siya nito, huwag magmadali at kung may tumututol ba sa aking mga sinabi. At sagot ng lahat rito, hindi kami nangangahas na tumutol.
Mabuti naman kung ganun, labis akong nasiyahan sa inyong mapagkumbabang pag-uugali, ganyan ang dapat na pag-uugali ng mga nasasakupan ng mga Supreme God. At sinagot siya ni Renshing dahil sa kanya raw palagay puro kalokohan lamang ang mga sinasabi nito. Dahil doon ay nabahala ang lahat sa takot na isip nila na ito ay ang Supreme Envoy. Ang bawat salita at kilos niya rito ay kumakatawan sa mga Supreme God at hindi mo siya maaaring suwayin. Kung magsalita ka ng ganyan, hindi ka ba natatakot na maparusahan ang iyong buong pamilya? At dahil sa natuto na rin dito si Zhang Xiaokuang sa pag-uugali ni Renshing at nang magsalita sana siya ng kalukuhan ay kaagad namang siya rito pinigilan ng matanda at sinabihan na wag na nitong ituloy. Dahil doon ay naniningkit rito ang mata ni Lord Tianxi nang marinig ang sinabi ni Renshing, kaya tinanong niya si The Whist Priest Xing na kung sino ang taong iyon. At agad namang lumapit rito si Zhang Xiaokuang dahil inaakala niya siya ang tinutukoy ni Lord Tianxi at ang pangalan niya raw ay Zhang Xiaokuang mula sa Zhang family. Subalit bahagya lamang na itinulak ni The Whist Priest Xing ang kanyang mukha at kanyang sinabi na walang nagtatanong sa iyo at umalis ka dyan. Saka sinabi ang pangalan niya ay Renshing mula sa Superior Abstruse Sect. Dahil doon ay nagalit si Zhang Xiaokuang at sino ang hindi mahalaga. Ako si Zhang Xiaokuang ay mula sa Zhang family ng mga tagapagsanay at kilala rin at tanyag ang aking mga ninuno noon pa man. Nagsaad si Lord Tianxi na kung ganun siya pala ang nag-wipe out sa Supreme Mystery Sect, napakabuti, at dalhin ito sa akin dahil gusto ko itong suriin. At doon ay sinabi rito ng kanyang alagad na Brat, ipinapatawag ka ng Lord upang humarap sa kanya. Sagot rito ni Renshing, hindi ako pupunta. Dahilan na magalit rito ang alagad saka sinabi, napakalaking kawalan ng galang at bumaba ka rito. At sinagot siya ni Renshing, ikaw ang umakyat dito. Lumapit ito at kanyang sinabi na kung naghahangad na ba ito ng kamatayan. Sa isip-isip rito ni The Whist Priest Xing, nako. Hindi nagpapatalo si Mr. Ren at talagang problema ito. Dagdag pa rito ng First Elder, handa na ba ang lahat para makikipagdigma tayo laban sa mga Supreme God sa pagkakataong ito? Habang si Zir naman rito ay tuwang-tuwa naman na makita si Renshing lumaban. Samantalang itong si Yang Churan ay napapaisip na naman dahil lalong lumalakas ang mga kalaban na kinakaharap ni Renshing. Sa pagkakataong ito ay nakaharap sila ng isang tunay na malakas at hindi ito kayang tanggapin ng aking puso. At doon ay mabilis na umatake ang alagad ni Lord Tianxi, gayunpaman ay bigla nang ialam naman rito si Zhang Xiaokuang at doon ay kanyang pinalo sa ulo ang alagad. Nang dahil doon ay nawalan ito ng pansamantalang malay dahil sa lakas ng pagpalo ni Zhang Xiaokuang, dahilan na ikatatahimik ng lahat dahil hindi nila maintindihan na kung bakit bigla-bigla na lamang nangialam ang taong yun, at dito ay kanyang sinabi na Renshing, sa pagkakataong ito ako si Zhang Xiaokuang ay hindi mas mababa sa iyo. At napatanong ang mga ito na kung sino ba ang lalaking ito, sobra siyang matapang, samantala nasabi na lamang ng matanda tapos na wala na silang pag-asa, nasa malaking kapahamakan na sila ngayon, at doon ay tumayo ang alagad habang naglalabas ito ng napakalakas na enerhiya at tinanong si Zhang Xiaokuang na bakit niya yun ginawa at dahil doon ay mamamatay ito. Subalit bago pa magkasalubong ang kanilang atake ay isa namang anomaly ang nangyayari sa kalangitan at ayon sa kanila tila na may bumababang nilalang mula sa upper realm. At mula sa itaas ay nagpakita ang isang lalaki na may ginintwang suot na baluti. Napanganga ang mga ito at kanilang nasabing tunay ng isang immortal god ang bumababa mula sa upper realm. Sa nakita ni Lord Tianxi ay baka sa kanyang mukha na kung sino ang dumating dahil ito ang Golden Armor General ng Sacred Spirit na si Supreme God Juyuan at bakit raw siya naririto. Bumaba ang General at saka sinabi, Lord Tianxi, matagal na panahon na rin. At doon ay nagalit naman rito ang alagad ni Lord Tianxi at sinabihan ng mga tao na bakit nakatayo pa rin ang mga ito, batiin ang Divine General. Sinunod naman kaagad ito ng mga tao at dito tinanong ni Lord Tianxi ang Divine General na kung ano ang dahilan sa pagdating nito. Dumating ako dahil sa dalawang bagay, at ang una iniutos ng Supreme God na huwag kayong magpakasaya lamang at magmadaling hanapin ang tinatawag na taong mapaghimagsik. Sagot niya rito, tamang-tama ang pagdating ninyo, kititagpuan ko lamang ng isang tao na maaaring siya na ang taong mapaghimagsik. At tanong ng Divine General na kung nasaan ito. Sinagot na ito ng alagad at sabay niya rito na itinuro si Renshing mula doon at siya raw ang lalaking iyon. Napalingon ang Divine General dahil mukhang hindi naman gaanong mataas ang antas ng pagsasanay nito at wala rin naman siyang anumang natatanging kakayahan.
Sinagot siya ni Lord Tianxi, malalaman natin kapag nasuri na siya at sa ngayon sabihin na nito ang pangalawang bagay. Samantala itong si Zhang Xiaokuang ay napatanong sa matanda na kung ano ba ang ibig sabihin ng taong mapaghimagsik. At sinagot siya nito, hindi ko alam, kaya huwag ka nang magtanong pa. Subalit para wala man lang itong naririnig, bagkus natutuwa pa ito dahil para sa kanya ang ganda naman ng tawag kay Renxing, kaya gusto ko rin ng ganyan. Sinabi ng Divine General na ang pangalawang bagay, ang mga 3 sacred statues ng Supreme God dito ay winasak na. Nang marinig niya ito ay hindi ito makapaniwala dahilan na mapasigaw pa siya rito dahil hindi ko alam iyon. At dito ay sinabi niyang nasaan na ang mga tauhan ng Hiefan sect. Kaagad na lumapit si Taoist Priest Xing at kanyang sinabi na totoo ito at sigaw ni Lord Tianxi na kung sino ang gumawa nito. Walang pag-atubili naman siyang sinagot rito ni Renxing at kanyang sinabi na ako ang gumawa. At doon ay napasigaw muli ito sa kasinabing ikaw na naman. Nang marinig naman ito rito ni Zhang Xiaokuang ay hindi rin siya makapaniwala at lubos na nga rito ang kanyang pagkamangha kay Renxing. Sinabi niyang si Renxing ang lumalaban sa mga Supreme God, samantalang ang mga utusan lamang nila ang binubugbog ko, hindi pa ako kasing husay niya. Dito ay sinabi ni Lord Tianxi, sa loob ng libo-libong taon matayog na nakatayo ang mga statue ng 3 Supreme God, wala pang nang ahas na lapastanganan ang mga ito, bakit mo hinamak ang mga Supreme God? Bibigyan kita ng isang pagkakataon upang magpaliwanag dahil nais ko ring malaman kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Sinagot siya ni Renxing, kung gayon makinig kang mabuti, ang inyong tinatawag na mga Supreme God ay walang iba kundi mga taksil at mga hamak na nilalang na hindi karapat-dapat sa aking paggalang. Nang marinig ay napangitngit sa galit ang Divine General dahil paano nagkaroon ng isang hangal at mayabang na tulad mo sa mundong ito. At sa sandaling iyon ay bigla na lamang ng dilim ang kalangitan at kasabay ng malalakas na kulog. Dagdag niya pa rito, ito ay parusa mula sa langit at ang mga Supreme God ang gumagawa nito. Naramdaman ng Supreme God na may lumalapastangan sa kanya. Walang sino man ang makakapanghaman sa mga Supreme God at kung hindi tatamaan ka ng kidlat at magiging abo ka. At sa nakita ng mga taong nakaluhod na ito ay sinabi nilang nakakagulat talaga ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita sila ng parusa mula sa langit. Napakalakas ng kidlat na iyon at malamang ay madudurog na ang lalaking iyon. Dagdag pa nila rito, malinaw na isang halimbawa na ang taong ito dahil sa sobrang yabang, kahit na nagnanais kang sumikat hindi mo dapat suwayin ang mga Supreme God. At sa sandaling iyon sa kinaroroonan ni Renxing ay bumagsak rito ang napakalakas na kidlat at halos nabura pa rito ang kanyang kinatatayuan. Nakangiting sinabi ni Lord Tianxi na ang matamaan at mamatay sa parusa ng langit ay napakagaan lamang na parusa para sa kanya. At mula rito ay napasigaw si Fang Yunyan sa pangalan ni Renxing dulot ng kanyang pag-alala, saka sinabi ni Taoist Priest Xing na huwag itong mag-alala. At tingnan daw nito ang mga tauhan ng Superior Abstruse Sect para bang wala lang sa kanila ang nangyayari. At sigaw naman rito ni Yang Churanhoy, si Renxing ay tinatamaan ng kidlat, bakit parang wala lang sa inyo ang lahat ng ito? Sa totoo lang gusto ko sanang mag-alala pero hindi ko magawang makaramdam ng pangamba. Dugtong pa rito ng First Elder, masasanay ka rin dyan, sa pagkakataong ito ay kinagalit niya ang Supreme God ngunit sa hindi ko alam na dahilan, basta kasama si Mr. Ren, parang walang pinagkaiba ito sa laban sa Supreme Mystery Sect, naku. Baka tumatanda lang ako at mabagal na ang aking pag-iisip. Samantalang sinabi naman din rito ni Zhang Xiaokuang kay Renxing, dahil kahit na ito ay maging alikabok ang iyong diwa ay mananatiling buhay ito magpakailanman. Iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki sa mundong ito at ikaw at ako lamang ang tunay na mga bayani. At sa pagkawala ng usok nito ay sinagot siya ni Renxing, nakakatuwa ka pala, sana ay manatili kang ganyan kayabang habang buhay. Nasaka naman ikinagulat rito ni Zhang Xiaokuang. At mula roon ay hindi makapaniwala si Lord Tianxi sa kanyang nakita na talagang buhay pa rin ito at sinabi ng Divine General, mukhang hindi kasing simple ang lalaking ito gaya ng inaakala nila. Dahil doon ay mabilis itong umatake dahil siya na raw ang tatapos sa mayabang na ito. Sa sandaling ito ay dalawang kamao ang magkakasalubong at nang magtama ang kanilang atake ay bahagyang napaatras rito si Renxing. Dahil sa shockwave nito ay pati ang mga taong malapit sa kanila ay tumilapon pa rito. Umalangaw-ngaw ang usapan dahil masyadong raw malakas ang Golden Armor ng General, kahit ang lamig at lakas lamang na dulot ng laban ay sapat na upang sila ay matamba.
At mula rito ay hindi makapaniwala si Zir sa kanyang nakita dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang umatras si Ren Xing. Ayon pa sa Second Elder, ang Golden Armored ng General ang pinakamalakas na general sa ilalim ng Supreme God. Hindi matatawaran ang kanyang lakas at nakaharap si Mr. Ren ng isang matinding kalaban. Naisip ni Ren Xing dahil sa ngayon ang pinakamataas na antas ng aking lakas ay halos kapantay lamang ng Golden Armored ng General, at kung hindi ako gagamit ng mga lihim na pamamaraan kailangan ko pang sumipsip ng mas maraming kapangyarihan mula sa Divine Power, o kaya naman ay buksan ang Celestial Meridian at kapag nagawa ko iyon madudurog ko siya. At mukhang kailangan kong bilisan ang aking pagsasanay. Kahit ang mga hamak na nilalang tulad ni Sacred Spirit Juyuan ay hindi ko tunay na mga kalaban. Nagsalita ang Divine General dahil napaatras lamang daw niya ito ngunit hindi ito namatay at mukhang mayroon itong special na constitution. Napagtanto naman rito ni Fang Yunyan na hindi makakayanan ni Ren Xing ang Golden Armored ng General, mayroon pa bang paraan upang matulungan siya? Wala talaga akong maisip na paraan upang siya ay makaligtas, at tanong ni The Whist Priest Xing na kung bakit niyo naman gustong tulungan siya. Sinabi niyang marami siyang alam na mga lihim na hindi natin alam, sa tingin ko ay hindi siya nararapat na mamatay dito. Inilabas ni The Whist Priest Xing ang pearl at saka sinabi susubukan ko, si Mr. Ren ay hindi pangkaraniwan, talagang hindi siya nararapat na mamatay ng ganito lamang. At mula dito ay hinamon ni Ren Xing ang Divine General na umatake raw ito ulit at doon ay kaagad naman ito na sumugod sa kanya. Subalit napahinto na lamang ang mga ito nang magsalita si The Whist Priest Xing at kanyang sinabi sa Divine General na napakasama ng loob ng lalaking ito, at tutulong daw ang kanilang Chiffon sect na patayin si Ren Xing. Dahil doon ay inatake ni Ren Xing ang hawak niyang pearl ng Azure Cloud dahilan na mabatiwan rito ito ni The Whist Priest Xing at kasabay naman nito ang pagpapanggap niyang nasaktan at nagpagulong-gulong. Sa huli ay nabasag rito ang hawak ni The Whist Priest Xing na Azure Cloud Pearl. At sa mga sandaling ito nabuo ang isang formation habang nasa loob nito si Ren Xing. Sinabi ng mga ito na nagugulat dahil ang pearl ng Azure Cloud ay nabasag at lumitaw na ang teleportation formation, nagsimula na ang paligsahan ng Azure Cloud. At mula dito ay galit na galit si Lord Tianxi at tinanong si The Whist Priest Xing na kung ano ang ginawa nito. Dahilan niya rito na kumalma muna ito dahil hindi ko inaakalang napakalakas pala ni Ren Xing. Naging pabaya ako at hindi sinasadyang nabitawan ko ang pearl ng Azure Cloud. Sinabi niyang na kung ganun itigil agad ang paligsahan ng Azure Cloud. Sagot rito ni The Whist Priest Xing paumanhin, ngunit ang paligsahan ng Azure Cloud ay isang pagsubok na umiiral pa mula noong sinaunang panahon, kapag ito ay nagsimula na hindi na ito maaaring itigil. Sa kanyang isipan habang nakatingin mula kay Ren Xing na ito na lamang ang magagawa ko upang matulungan kayo. Samantalang itong Divine General ay galit na galit din at dito ay umatake ito dahil sisirain niya raw ang formation na ito. Nang tumama ang kanyang pinakamalakas na atake ay wala man lang itong anumang paggalaw. Dahilan namang galaiti na lamang siya rito sa galit sa kadahilanan na hindi niya iyon masira at kahit na naririto mismo raw ang Supreme God hindi ito madaling wasakin. Sinabi ni Ren Xing, papasok muna ako sa pagsubok, muling itatatag ang Nantian Gate at pagkatapos ay lalabas ako upang harapin at tapusin ang dalawang hamak na nilalang na ito. Kasunod nito ay ang paglaho ni Ren Xing sa kanilang harapan. At doon ay sinabi ng alagad ni Lord Tianxi, nagsimula na ang paligsahan na ilipat na ng formation ang batang iyon palayo. Samantala gulat pa rin ang mga ito na napapasabing nagsimula na ang paligsahan ng Azure Cloud, sa ngayon ano na ang gagawin nila? Sagot ng kanyang kasama, huwag niyong sabihing ang lalaking iyon lamang ang kalahok sa paligsahan. At mula rito ay ipinaalam ni Lord Tianxi sa lahat na makinig sa kanyang utos. Kayo lahat pumasok kayo sa formation, mayroon lamang kayong isang layunin at ito ay patayin si Ren Xing. At kung sino man ang makapatay sa kanya, siya ang ituturing na panalo sa paligsahang ito. Sinagot siya ni Fang Yunyan na ano? Binago ninyo ng kusa at walang pag-atubili ang mga patakaran ng paligsahan ng Azure Cloud. Dahil dito ay tinanong siya ni Lord Tianxi na kung nang ahas ba itong sumalungat sa kanya. Nakaagad namang pumagitna rito si The Whist Priest Xing at kanyang sinabi na syempre hindi at lahat ay gagawin namin ayon sa inyong utos. Sa sinabi ni Lord Tianxi ay kaagad nag-uunahan rito ang mga kalahok na pumasok sa formation. At sinabi ng First Elder na kung ganoon dahil lahat ay maaaring sumali, sumama na rin tayo.
Hindi naman din rito nagpahuli si Zhang Xiaokuang at kanyang sinabi sasamahan niya raw sa laban si Ren Xing, samantalang napangiti rito ang Divine General at ayon sa kanya may ilang daang tao ang nagnanais siyang patayin at sigurado siyang mamamatay ito. Samantalang hindi pa rin dito maalis sa isipan ni Lord Tianxi ang kanyang galit dahil sa loob ng ilang daang taon wala pa akong nakikitang taong kasing mayabang ni Ren Xing, at ginagalit daw talaga ako nito.